Bago ang lahat, ang mura na lang po ng Curry 11 na sapatos sa Shopee mga kaibigan, dati mabibili pa ng 2,200 ngayon ay mabibili na lang ng 889. Sobrang laki ng bawas, parang bigay na yung presyo, kaya ano pang hinihintay nyo, check out na agad. Pindutin lang yung link na nakapin sa comment section. Maraming salamat. So sinusundan ng madaming fans ang mga nangyayari kay Luka ngayong off-season, mukhang nakalimot ang lahat sa naging kapalitan nito papuntang Dallas na si Anthony Davis. Tahimik lang si AD pero paniguradong gigil na siyang maglaro next season at ipakita sa lahat kung sino siya, lalong-lalo na sa kupo ng Los Angeles Lakers na bumitaw sa kanya. Kung pagde-disrespect ang tanaw ng madaming fans sa ginawa ng Mavs front office na pag-trade kay Luka papuntang Lakers, ay ganun din para kay Anthony Davis. Sinasabi ng marami na dinasrespect din nga daw siya ng Lakers front office. Ang naging kaibahan lang para sa dalawang ito ay tila mas matunog yung lipat ni Luka sa Lakers, pagdating kay AD ay para wala lang nangyari talaga. Ngayon pansinin po natin ang sinabi ni Kendrick Perkins dito mga kaibigan, sabi niya mukhang tulog nga daw ang lahat para kay Anthony Davis. Parehong matinik sila ni Luka pero ibahin rin dapat ang usapan pagdating kay Davis kasi isa siyang two-way player, may opensa at depensa ang mamang ito. Punto ni Perkins dito na hindi dapat patulog-tulog ang lahat pagdating kay AD, kasi sure ball na may mission nga daw siya, mission na durugin ang Lakers at ipakita sa lahat kung anong halaga niya para sa isang kupunan. Kabang-abang talaga si Anthony Davis next season sa Mavs, hindi pwede na baliwalain, yung team pa nila masasabing isang championship caliber din katakot ang grupo kapag kumpleto. Napakalalim ng lineup, opensa at depensa ay paniguradong papalag sila. Para sa akin, opinion ko lang, mas malalim po ang lineup ng Dallas Mavericks kumpara sa Lakers next season, ganun pa man opinion ko lang din naman ito. Kayo mga kaibigan, ano ang masasabi nyo? Mag-comment lang. Tungkol sa Golden State Warriors naman, ang storyang pagkuha nila kay Josh Giddey ng Chicago Bulls ay mukhang maliit lang ang chance ang matutuloy pa. Ibabase natin sa mga bagong report na lumabas ay hindi yata bibitawan ng Bulls si Josh. Ang inaabangan ng lahat para sa Warriors ay ang pagkuha nila kay Al Horford. Kapag natuloy ay paniguradong may kaibahan talaga sa lakas ng team kasi isang kilalang two-way player din si Al. May opensa at depensa talaga siya, hindi rin naalis. Para sa Dubs, ang storyang pagka-interest nilang kunin din si DeAnthony Melton at Seth Curry. Kaya patuloy pa nating aabangan pa ang gagawing galaw ng front office nila. Samantala, familiar na ba ang lahat sa higanteng bata na ito? Siya po ay si Mohamed Dabwan, edad 13 pa lang na may kakagulat na tangkad. Ayon sa maraming report ay isa siyang 6'10" higanti ang batang ito. At kung titingnan pa natin ang laro niya ay may husay din at athletic, talagang may galaw ang bata. Paniguradong isang katakot sa hinaharap, ngayon pa lang ay pinagpipistahan na siya ng maraming fans. Ito, panoorin natin ang maikling video highlight ng kanyang laro. People are sleeping on Anthony Marshawn Davis Jr. It's between Anthony Davis and Karl Anthony Towns far as the two players that has the most to prove this season. Anthony Davis is going to be on a mission. Dallas traded away their young international superstar for Anthony Davis, a two-way player